Sa July 30, posibleng simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay po yan sa panukalang timetable na inilabas ni Senate President Cheese Escudero. Saksi, si Mav Gonzalez. Hindi minamadali at hindi rin dinedelay. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, ang mga hakbang na ginagawa ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi tugon sa anumang panawagan ng ibang grupo o personalidad. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delay. Sa timetable na ipinanukala ni Escudero, pagbalik ng sesyon sa June 2, ipepresenta ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang articles of impeachment. Aaprubahan naman ng Senado ang revised rules of procedure para sa paglilitis. Sa June 3, manunumpa ang senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. Lahat ng yan mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso ng June 14. Mula June 14 to 24, ang palitan ng pleadings ng prosekusyon at nasasakdal na susundan ng isang buwang pre-trial. July 28 magbubukas ang sesyon at isang araw matapos nito, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang bahagi ng impeachment court. July 30 ipinanukala na simula ng paglilitis. Aaprubahan pa ng Senado ang timetable na ito. Sa proposed calendar ng impeachment, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon gagawin ang impeachment trial, habang alas 3 ng hapon naman magsisimula ang sesyon ng Senado. Iba ito dun sa nangyari ng corona impeachment na alas 2 ng hapon nagsisimula ang trial at walang time limit. Kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan yung pinaka-importanteng piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Ayon kay Escudero, sa ngayon wala raw planong magpatawag ng caucus o pribadong pulong ng mga senador. Pero mag-uusap daw sila ng nagmungkahi nito na si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ano mang mapag-usapan namin, ganon din naman yun. Hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. And unless all are actually available, then we can call one. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sumailalim sa operasyon ang 14 anyos na Chinese student na dinukot at pinutulan pa ng daliri ng kanyang mga kidnapper. Ayon po sa ina ng biktima, wala silang kinalaman sa pogo. At sa kanyang palagay, ang kanilang driver ang totoong target ng mga suspect. Saksi, si June Veneracion. Sa sasakyang ito na natagpuan sa Bulacan noong February 21, nakitang patay ang driver ng kinidnap na estudyanteng Chinese. Ang 14 anyos na biktima, nasa jeep sa Parañaque noong Martes ng gabi. Sumailalim siya sa surgery matapos putulan ng daliri ng mga kidnapper. Ayon sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi, maayos na ang lagay ng biktima. He appears much better than the mother. She saw naman the boy is no longer in pain. So sabi niya, is calmer now. Sabi ng ina ng biktima sa panayam ng Chinese news website na Fei Long Wang, nang sunduin ng kanilang driver ang binatilyo mula sa pinapasokang eskwela sa Taguig noong February 20. May bumangga sa likod ng sasakyan, kaya bumaba ang driver para tignan. Pero naglabasan din ang mga nakasuot umano ng damit ng PNP at dinukot ang estudyante. Itinanggi ng ina na sangkot sila sa pogo. E-commerce daw ang kanilang negosyo. Hinala ng ina ng biktima, ang driver ang target ng mga suspect dahil madalas daw itong mag-post sa social media na pinalalabas na siya ay mayaman. The way he was killed talagang showed na the kidnappers wanted to silence him immediately so that there's no trace back to them. Pero sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, ang driver na isang buwan pa lang nagtatrabaho sa pamilya, posibleng kasabwat sa pagdukot. Base sa na-recover na cellphone niya matapos siyang patayin. Yung cellphone ng driver, nung binuksan, ay lumabas yung mga conversation nila. Criminal talaga ang kausap mo, criminal rin ang hatol sa'yo. So, para walang weakling, pinatay kami yung driver. Tinutugis pa ang mga kidnapper.
Pero mismong si Rimulya rin ang nagsabi na nasa likod ng pagdukot ang Chinese national na si Wang Danyu alias Baolong. Siyang nakuhang namaril sa kapwa niya Chinese sa isang restaurant sa Makati nitong October 17 lang. Related sa business, pero dahil po napag-alaman na parehong mga POGO worker yung mga involved, yun po ang naging nangyari po. Noong buwan din na iyon, nasampahan ng kasong murder si Wang Danyu at bumuo ng tracker team ang Makati Police para tugisin siya. Pero agad daw itong nakalabas ng NCR kasunod ng krimen. Bagamat wala pong record na nakalabas po siya ng bansa po. Hinihintay na lang ng Makati Police ang resolusyon ng piskal kaugnay sa kaso. Bukod pa dyan ang isinampang kidnapping case ng Pasay Police at mga kasong kinaharap ni Baolong sa ibang bansa, kabilang sa China kung saan wanted siya. Siya pa ay isang pugante sa kanila pong bansa na kung saan ay involved din po siya sa mga kidnapping incidents doon, ma'am. Kaya po nasa watchlist po siya ng Bureau of Immigration and meron din po siyang call departure order. Ayon sa Makati Police, taong 2019 dumating sa bansa si Baolong mula sa Thailand. Sabi ng PAOK, posible ring sangkot sa pagdukot ang mga tinatawag na POGO enforcers o yung mga nakatoka noon na mandukot at manakit ng mga POGO worker na ayaw sumunod sa kanila. Ako kasi, looking at the videos na kumakalat, how they treat yung mga victims nila, yung mga kidnap victims, it points to modus operandi na ginagawa ng mga POGO enforcers. They were trained na ganun ang gawin. Some of them nga are with military background or police background. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Dead on the spot ay isang babae matapos sumemplang sa motorsiklo at masagasaan ng bus sa Tanhay City, Negros Oriental. Ayon sa PNP, sumemplang ang motorsiklong sinasakyan ng biktima kasama ang kanyang mag-ama. Tumilapon sa gitna ng highway ang babae at doon nasagasaan ng paparating na bus. Kritikal naman na 4 na taong gulang niya anak at nabalian ang kanyang mister. Nasa kustudiya na ng PNP ang bus driver. Humingi siya ng tawad sa mga biktima at sinabing sinubukan niya mag-preno. 2 Chinese boss ang kasama sa mahigit 400 inaresto sa POGO na ni-raid sa Pasay kahapon. Ang 2 dayuhan may kinalaman umano sa mga POGO na dati nang ni-raid ng mga otoridad. Saksi, si Salima Refran. Sa mahigit 400 inaresto sa raid sa dating POGO na nagpatuloy pa rin ang operasyon sa Pasay. Ilan ang may koneksyon umano sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, ang ni-raid na POGO noong June 2024 at iniuugnay sa mga personalidad gaya ni Alice Guo at Cassandra Oh. Isa sa mga Chinese na hinuli sa POGO sa Pasay, Chinese boss na sangkot umano sa prostitusyon sa Lucky South 99. Ang isa pang Chinese boss na naaresto may kaugnayan sa POGOng may torture chamber umano at nireid din sa Pasay noon. Persons of interest tayo na involved sa mga kaso na hawak namin. Siya yung tinuturo ng mga witnesses natin na siya mismo yung gumagawa ng pang-torture dito sa POGO hub na ito. At yung pangalawa naman, siya yung tinuturo na nagdadala ng mga babae doon sa Porac POGO hub. You don't hurt people. Yeah, you don't do that. You don't. No. Sasailalim sila sa mas malalim na investigasyon para sa nauna ng naihain na reklamong qualified human trafficking. Ang isa naman sa 52 Pinoy na naaresto rin kagabi, driver umano ng POGO boss sa Porac. Dati po kasi pag Pilipino, pinagbibigyan natin dahil kala natin biktima. But pag paulit-ulit po namin nakikita yan, wala na po kami magagawa kundi i-charge na rin po sila. Sumasailalim sa proseso ng immigration profiling at pagkuha ng biometrics ang mga naarestong dayuhan. Yan ay para matiyak yung kanilang pagkakakilanlan, pati na yung kanilang immigration status at pananatili sa bansa. Haharap sila sa inquest proceedings para sa immigration violations. Inaalam din sa kanilang embahada ang estado ng mga dayuhan. Maghihigpit na rin ang inspeksyon ng Pasay LGU, lalo't napasara na nila noon ang ni-raid na scam hub. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.
Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit laban sa gobyerno. Katungod man na sa mga tao nga ipakita ang ilahan, ang ilahan kasuko naman tay constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang nasod. So, saktora nga mahibalaan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Sabi rin ni Undersecretary Claire Castro, nang malaman ng Pangulo ang tungkol sa sinabi ng Vice Presidente, ay wala siya naging reaksyon dahil hindi raw dapat nanggagaling ito mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Hinihingan pa namin ang reaksyon dito, si Duterte. PNP gusto makausap ang Transportation Department kung pwedeng payagan ang mga emergency unit ng PNP sa EDSA busway. Kasunod dito na napaulat na pagdaan ng convoy sakay umano si PNP Chief General Romel Marbil sa busway noong Martes. Sa isang memo ng Highway Patrol Group noong 2024, tinukoy kung anong ibig sabihin ng on-duty ng mga sasakyan ng PNP na pwedeng dumaan sa busway. Hindi kasama riyan ang PNP marked vehicle na ginagamit para sa administrative duties tulad ng pagdalo sa mga meeting sa ibang ahensya. Hiningan pa namin ng komento rito si Marbil, ang PNP at DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Makabagong cell therapy sinusulong ng isang German medical company. Ayon sa kumpanya, nakatuon ito sa self-purification, regeneration at renewal para malinis ang katawan at maalis sa mga environmental toxin at iba pang lasa na maaaring magdulot ng sakit. Kasama rin sa kanilang mga programa ang medical massage at lymphatic drainage na nagpapagaan umano ng muscle tension, nagpapabuti ng daloy ng dugo at sumusuporta sa natural na paggaling ng katawan. International Artificial Intelligence Developer Company target mamuhunan sa Pilipinas para itaas ang kalidad ng teknolohiya. Ayon sa kumpanya, bumisita sila sa bansa para makapag-usap sa mga negosyante at maintindihan ang pangailangan sa iba't ibang sektor tulad ng kalusugan, seguridad at edukasyon. Nais din daw ng kumpanya na lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 74 na araw na lang bago ang eleksyon 2025 at masugid ang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang bahagi ng bansa. Saksi si Ian Cruz. Tamang paggamit ng pondo ang binigyang diin ni Senador Francis Tolentino sa Cavite. Sa Quezon, tinukoy ni Benhar Abalos ang pag-aalaga sa kabataan. Isinulong ni Jerome Adoni sa Zambales ang aumento sa sahod. Makataong jeepney modernization ang isinulong ni Bam Aquino sa Batangas. Sa Metro Manila nag-ikot ang motorcade ni Senador Bong Revilla. Sa Cebu, tinalakay ni Senador Bato de la Rosa ang paglaban sa iligal na droga. Sa Maynila, nagsilbing speaker sa pulong ng mga lokal na opisyal si Senador Bongo. Sa Cavite, maayos sa seguridad at digitalization ang isinulong ni Gringo Onasan, habang paglaban naman sa korupsyon ang binigyang diin ni Ariel Quirubin. Issue sa minimum wage ang binigyang tuon ni Senadora Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.